So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga guys. Meron akong tanong sa inyo. Naniniwala ba kayo na ang panawagan ni former President Duterte na secession or separation dito sa Mindanao ay dala lamang daw ho ng bugso ng damdamin? Naniniwala kayo doon, guys? Kasi yan yung sabi ni Prof. Clarita Carlos nung in-interview siya. Kahit din itong si former spokesperson Harry Roque. Dala lang din ho ng emosyon, bugso ng damdamin. Kaya po nasabi daw yon ni former President Duterte. And according dito, guys, kay Edwin Lasherda, itong calling for secession or separation for Mindanao, para sa kanya, hindi daw ito dapat seryosohin. Kasi hindi naman daw seryoso itong si former President Duterte sa kanyang sinabing separation for Mindanao. Para naman kami mga pinanganak kahapon eh. Ginagawa nyo kaming bobo. Ito lang ata yung nakita kong former president or naging presidente ng Pilipinas na up to this moment, nag-i-exist pa din yung mga interpreter para depensahan siya sa kanyang mga pagkakamali. Panoodin natin tong video na to. Galing sa UNTV. Kaloka. Political scientist and former National Security Advisor Professor Clarita Carlos revealed on Friday, February 9, that the call for Mindanao secession by former President Rodrigo Duterte is not entirely unprecedented. Carlos explained that Duterte had previously advocated for federalism during his tenure as chief executive. The former president's recent call for Mindanao to secede from the Republic of the Philippines is allegedly driven by emotion. So sinabi kong bugso ng damdamin niya kasi alam naman na merong hidwaan nangyayari ngayon sa pagitan ng kanilang mga puwersa. So I'm sure, pero sabi ko nga hindi na bago ito kasi nung mayor pa lang siya ay ayaw na talagang sinasakal siya ng central government na based here in Manila. Former presidential spokesperson Attorney Harry Roque's statement supports Carlos' presumption that former PRRD's call was due to frustration. Alam mo, yung secession naman, frustration lang ni Presidente Duterte na ang gulo-gulo ng mga politiko ngayon sa Luzon. Diba? Talaga naman gulo-gulo. Yung pirma, na binibili ang mga pirma, yung panlilin lang. On the other hand, former presidential spokesman and constitutional law professor Edwin Lasherda holds a different perspective. He believes that former President Duterte may not have been entirely serious in his pronouncement regarding Mindanao secession. I think it's not serious. I think it's a very off-the-cuff remark of President Duterte, who is prone to issuing such statements naman eh. JP Nunez, UNTV News. Okay. Narinig nyo naman no guys? According dito kay Prof. Clarita Carlos is bugso lang damdamin. Dito kay former spokesperson Harry Roque, dala ng frustration. So meron pala tayo guys frustrated former president, And according naman dito kay Edwin Lasherda, hindi naman daw seryoso ang panawagan ni former President Duterte na secession or separation for Mindanao. So ngayon, magbibigay ako ng opinion ko guys, kasi this is not a right way or right path na kasi binibrainwash na naman nila ang mamamayang Pilipino sa ginawang pagkakamali ni former President Duterte. So ngayon, ano nga ba yung opinion ni Mima? Ako guys, napakasimple lang. Up to this moment, kami pa din ba na mamamayang Pilipino, na taong bayan ang mag-a-adjust again and again and again sa bawat pagkakamali mo? Well, that's another level of bullshit. Diba? Another level yan ng kaputang inahan. Nananawagan ka ng secession dahil frustrated ka? Frustrated saan? Unang-una, saan ka na frustrate? Frustrated ba sa nangyaring away-away ng mga politician or frustrated ka dahil kala mo inaatake ka ng ating presidente? Paanong inatake? Sa paanong paraan, Mima? Explain mo. Una, sa confidential funds ni Sara Duterte. Pangalawa, sa budget ni Paulo Duterte na tinapyasan. Sama na din natin dito guys yung pinilayan ng SMNI because of several violation.
And isama na din natin dito guys yung lumulobong number ng mga mamamayang Pilipino na gusto nang papasukin ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Saan ka na-frustrate? Doon sa kaguluhan ng mga politician ay isa ka ding magulo, or doon sa pagtapyas ng budget sa SMNI, sa ICC issue? 'Di ba? Pag ordinaryong citizen, pagkatulad namin, nagsalita ng ganyan, kaso, arestado, kulong. 'Di ba? Pag tayo nanawagan ng ganyan, tingnan niyo yung nangyari kay Macanas. 'Di ba? Kinasuhan agad. Well, kakaso-kaso naman talaga. Pero 'di ba, as a former president, naging presidente ka ng bansang Pilipinas, dapat, yung statement mo, hindi dapat nakaka-apekto sa mamamayang Pilipino. Ika nga, think before you speak. Okay, sana napagbigyan namin, nasasabihin na, sige, bugso ng damdamin, dala ito ng frustration. Okay lang sanang pagbigyan namin kung once niyang ginawa, paulit-ulit na eh. Hindi na po yan frustration or hindi na po yan bugso ng damdamin. Pag kami ng mga tao nagsasalita ng secession, aresto, kulong. Pero pag kayo, abay, aba, tatsulok lang? Mayayaman lang, nasa tuktok? Kakaloka. Hindi pinag-iisipan ng bawat sinasambit ng bunganga. Okay lang sana kung once, twice na binanggit to, hindi yung palagi-lagi. Kaso palagi-lagi eh. 'Di ba? Napaka-unjustifiable ng reason nyo. Nasasabihin nyo, frustration, or bugso ng damdamin, or wag seryosohin dahil hindi seryoso. Napaka-unjustifiable ng reasoning nyo na yan. Kasi yung yung reason na yan na bugso ng damdamin, ginamit na yan ng mga kriminal eh. 'Di ba? Ay, nakapatay ako kasi dahil sa dala ng emosyon. Ay, nagnakaw ako dala ng emosyon dahil wala akong mga gamit, ganyan-ganyan. 'Di ba? Ay, nagdroga ako dahil dala ng emosyon dahil sa kahirapan. Ginamit na po ng mga kriminal yung yung statement na dala ng emosyon. Tapos kayo, yan pa din yung isasambit nyo sa amin. Napaka-unjustifiable naman po nun. 'Di ba? Tigil-tigilan nyo kami sa mga utang-inang excuses na yan. O, example ko yung teacher na nag-tweet sa social media, sa Twitter, nag-viral during pandemic. Sabi niya, bibigyan ko ng 50 million ang makashukte dito kay Digong. Nag-viral yung post. After ilang araw, kinulong. Ano reason niya? Dala lang din po ng emosyon dahil pina-shutdown nyo ang ABS-CBN. Napaka-unjustifiable nga, guys, ng reasoning nyo na outburst of emotion, frustration, or even though sabi nila Sherda na hindi naman po seryoso itong si former president sa mga bagay na yan. Wala to sa katinuan tong mga taong to. Wag niyo sa akin sabihin na outburst of emotion din pag sinabi ni former President Duterte na, ay, gusto kitang itegi. Dala lang yan ng emosyon. Or baka pati yung sa drug war campaign niya, kaya madaming mga, blue-collar people na nadali because of outburst emotion. Wag niyo sa akin sabihin yung ganyan na gusto kong gawing probinsya tayo ng China. Gusto niyang gawin tayo ng probinsya ng China. Wag niyo sa akin sabihin na because of emotion, of frustration. Kasi hindi po outburst of emotion yung reason dyan. Or frustration, or, di ba, hindi natin dapat seryoso yung mga ganong words. Kasi hindi naman daw siya seryoso. Hindi naman kami bobo. Hindi naman po kami parang pinanganak kahapon. Nakakaloka. Kagaya nga ng sabi ko, guys, okay lang sana kung once, twice, niya tong binanggit. Walang problema doon. Kaso, the problem here is paulit-ulit niya na itong binabanggit, yung pagmumura niya, pagbabanta niya, even dito kay Franz Castro. Diba? Hindi po ito toleratable. Hindi po ito tama. Lagi na lang kami mag-a-adjust. Pinagbantaan niya yung buhay ni Franz Castro. Tayo yung mag-a-adjust kasi, matanda na yan. Gawain niya na yan. Hindi po pwedeng palaging ganun. As a former president, dapat matuto ka namang manindigan sa statement mo, matuto ka namang rumespeto. Ika nga, respect begets respect. Kung nagpaparespeto ka, rerespetuhin ka ng sambayan ng Pilipino. Ang daming naniniwala sa'yo. Diyos ko! Guys,
Grabe naman tong reasoning ni Prof. Clarita Carlos. O pag sinabi ko bang tinanggal ka bilang National Security Advisors because of emotion, di ba magagalit ka nun? Kaloka. Kaloka. Yan, si Harry Roque. Isa din yan sa mga frustrated na spokesperson Nakakaloka. Alam ng mali, pinapagtanggol nyo pa. Kaya nga guys, ngayon lang ako nakakita ng isang former president na meron pong maraming interpreter. Okay lang sana kung siya nagsabi na dala to ng emotion ko. Kaso kayo yung nagtatanggol, kayo yung nagde-defend interpreter yan? Bayad pa din ba up to this moment? Ay? Huwag ganun. Huwag ganun. Huwag po. Huwag ganun. Masama yung atake nyo na yan. Hindi po maganda yan. Promise. Hindi po to hindi po to basta-bastang usapin lang. Kasi, di ba, calling for the, tawag doon pagkakawatak-watak sa mamamayang Pilipino to. Si Digong na nga mismo nagsabi na ayaw niya na nag-aaway-away ang mamamayang Pilipino dahil sa usapang politika. Pero siya na din yung bumabasag. It is criminal offense, criminal violation. Labag po ito sa ating article. Labag po ito sa ating 1987 Constitution. Naging naging mambabatas ka, naging abogado ka, naging former president ka. Tapos, ganyan yung sinasambit ng bunganga mo? Kaluuyi. Kaluuyi. Kung gusto mong umalis ka, ikaw lang. Kung ayaw mo sa gobyerno, lumipad ka ng ibang bansa. Doon ka nararapat, doon ka nababagay, Hindi yung idadamay mo pa for your political interest ang mga nasasakupan mo. Kawawa naman sila. Kawawa. That is not a win-win solution to separate the Mindanao dito sa Republika ng Bansang Pilipinas. Yung makikinabang dito, mga taga-China? Yes, guys, kasi food basket po ang Mindanao. Aminado ko dyan. One of the exportees po yan. And hindi ko naman, guys, inaamin na, hindi natin kailangan ng Mindanao. Unang-una, kailangan natin ng Mindanao. At saka, guys, ang Mindanao ay parte po ng Pilipinas. Ang gusto kasing gawin ni Digong is separate. Kasi gusto nila sila lang din yung naghahari. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. O baka gusto niyang gawing probinsya ang Mindanao ng China. China yung makikinabang ng yamang lupa, yamang tubig, likas na yaman ng ating Bay, nako. Nanggigigil ako. Nanggigigil ako, guys. Nanggigigil ako. So kayo guys, ano yung opinion nyo? Comment down below lang, tapos babasahin natin yan mamaya. So it's me again guys, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.